Lumulubog ang Amerika sa utang, 39 na trilyong dolyar nito. Kung gumastos ka ng $1 milyong kada araw mula nung ipinanganak si Kristo, hindi mo pa rin maabot ang $1 trilyong. Hindi pa yan umaabot sa 2% ng utang ng Amerika. Katumbas ito ng humigit kumulang $114,000 para sa bawat Amerikano. Sinabing suportado ito ng buong garantiya at kredibilidad ng gobyerno at pinayuhang magtiwala sa proseso. Niloko ka nila. Pinagdugtong-dugtong ito ng sistemang hindi mo nakita, hindi mo binoto at malamang hindi mo naisip. Isang pandaigdigang sistemang pumipilit sa mundo, gumamit ng dolyar para mabuhay at ngayon ay nababasag na ito. Ang mga bansang may kontrol sa halos kalahati ng araw-araw na supply ng langis sa mundo ay winawasak ang sistemang iyon. Kapag bumigay ito, hindi sila ang tatamaan. Ikaw ang tatamaan. Kabanata 1. Ang 39 na trilyong dolyar na ilusyon, halos 70% ng mga transaksyon sa palitan ng salapi sa mundo ay gumagamit ng US dollar. Siyam sa bawat 10 beses na nagpapalitan ng pera sa mundo, isa ron ay dolyar. Kapag naiisip mong may 180 na pambansang pera ngayon, malinaw na ang dolyar ang nagsisilbing operating system na pinatatakbuhan ng iba pang salapi. Ano ang nagpabuo sa dambuhalang ito? Ipinapakita ng datos ng kalakalan at ilang dekada ng daloy ng pananalapi ng pandigdigang pamilya ng langis na nakatalaga rin sa dolyar ang pangunahing mekanismo. Tinatayang $2.5 trilyong kada taon ang halaga ng pandigdigang pamilyahan ng langis. Sa pisikal na halaga, mas malaki pa ito kaysa sa kabuuang halaga ng ginto, bakal, tanso, aluminyo, nikel, zinc, tinga, lata, cobalt at lithium sa buong mundo. Pinagsama-sama. Ang langis ang pangunahing kalakal na naipagpalit sa kasaysayan at sa loob ng 50 taon, ang malaking karamihan nito ay binili gamit ang dolyar ng Amerika. Ang isang kumpanyang Hapones na bibili ng langis mula sa Saudi ay kailangang magpalit muna ng yen sa dolyar. Ang mga refinery sa Pransya na nag-aangkat ng krudong langis mula Kuwait ay kailangang bumili muna ng dolyar. Ang mga power plant sa India na bumibili ng langis mula Iraq ay kailangan munang bumili ng dolyar na patuloy na nagpapataas ng demand sa US currency. Ang demand na ito ang sumasalo sa inflasyon ng Amerika. Dahil dito, nakakagawa ng pera ang Federal Reserve nang hindi agad binabawasan ang halaga ng sweldo ng mga Amerikano. Hindi pa lalo tumataas ang presyo ng bilihin mo dahil ang mga sentral na bangko ng Tokyo, Frankfurt, New Delhi at Seoul ay sumisipsip ng trilyong dolyar ng Amerika kada taon para manatiling bukas ang kanilang ekonomiya. Ngayon, tahimik na itong nagkakawatak-watak. Mas marami ang ina-export ng Estados Unidos na langis kaysa inaangkat. Karamihan mula Mexico o Canada, kaya nagiging saradong sirkulo ito sa Hilagang Amerika. Maaring hindi mo alam, pero ang Estados Unidos ang pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo at mas marami ang ginagawa kaysa sa konsumo nito. Kaya habang hindi kailangang bumili ng langis ng US gamit ang dolyar, kailangan nitong ibang bansa ay gawin ito. Umaasa pa nga sila rito. Ito ay ibang problema na ngayon ay natatalo ang Estados Unidos. Kabanata 2, ang lihim na kasunduan noong 1974. Noong 1944 tinipon ng Estados Unidos ang 44 na bansa sa Bretton Woods, New Hampshire para sa isang kasunduan. Ang Amerika ay may lahat ng pabrika, karamihan ng ginto at lakas militar na kayang manakot sa sinumang tumutol. Simple lang ang kasunduan. Lahat ay magtatali ng pera sa dolyar na nakabase sa ginto. $35 bawat onsa. Sa madaling salita, ang dolyar ay higit pa sa papel. Maari itong maging karapatan sa isang totoong bagay, totoong ginto. At sa loob ng halos 20 taon, gumana ito ng maayos. Pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga problema. Nagkaroon ng Amerika ng mamahaling pamumuhunan tulad ng Vietnam, Great Society, karera sa kalawakan at napakalaking budget sa depensa. Nung huling bahagi ng 19 na 60 as, nagkakaroon ng deficit ang US at mabilis nang naging prenta ng dolyar kaysa sa ginto nilang panagot kaya nagsimulang magkwenta ang mga Europeo, lalo na ang Pranses. Tiningnan nila kung gaano karaming dolyar ang umiikot at ang reserba ng ginto ng Amerika at nakita nilang hindi tugma ang mga ito. Kaya nagpalit sila ng dolyar para sa ginto. Inilulan nila ang dolyar sa daan-daang eroplano at barko at bumalik na may dalang ginto. Sa 3 taon, ibinalik ng Pransya ang mahigit 3,000 toneladang ginto sa vault nila na sinundan ng ibang bansa. Ang ginto ng Amerika, dating 80% ng mundo ay mabilis na ubos. Noong 1971, hindi na ito maitago. Lumabas si Richard Nixon sa TV at isinara ang gold window. Inanunsyo niyang hindi na maaring ipalit sa ginto ang dolyar ng US simula agad. Kinansela niya ang Bretton Woods nang walang abiso o boto. Tinawag ito ng mga Amerikano na Nixon Shock habang ang mga Pranses ay nagbigay ng hindi magagalang na tawag dito.
Ngayon, ang pandigdigang sistemang pinansyal na dating nakaangkla sa ginto ay nakasalalay na lang sa tiwala na magiging responsable ang Amerika. Sa nakaraang dekada, malaki ang naging hamon. Sa mga sumunod na taon, naging kakaiba ang mga pangyayari at nagbago-bago ang halaga ng mga pera nang walang anumang sandigan na nadulot ng mataas na inflation. Ang sistema ay pinagsama-sama lang ng magandang pakiramdam at dasal na sana magtagumpay. Noong Oktubre 1973, nagdeklara ng oil embargo laban sa Estados Unidos ang mga Arabong miyembro ng OPEC na pinamumunuan ng Saudi Arabia. 4 na beses tumaas ang presyo at naubusan ng gasolina ang mga gasolinahan. Nagpila ang mga Amerikano sa kahabaan ng mga blok ng kalsada para makapagpakarga ng gasolina habang lalong bumagsak ang naghihirap ng ekonomiya. Doon pumasok si Henry Kissinger. Si Kissinger, depende sa pananaw mo, isa siyang batikang strategist o kriminal ng digmaan na napakapino ng asal sa hapag. Hindi may tatangi, siya ay epektibo. Noong 1974, kulang na kulang ito. Kalalabas lang ng dolyar sa ginto ay yumanig ang ekonomiya. Kailangan ng US ng bagong dahilan para magustuhan ng mundo ang kanilang pera at kailangan ito kaagad. Napakasimple ng solusyon ni Kissinger. Kung di mo kayang gawing sandigan ng dolyar ang ginto, langis ang gawin mong sandigan nito na araw-araw kailangan ng bawat bansa. Habang iniisip niya ito, pumunta siya sa Saudi Arabia para sa kunyaring pagtulong sa pagmomodernisa ng infrastruktura. Ngunit sa likod ng saradong pinto, nabuo ang totoong kasunduan. Ibebenta ng Saudi Arabia ang kanilang langis eksklusibo gamit ang dolyar ng US, na nangangahulugang bawat bansa sa mundo na nangangailangan ng langis ay kailangan magkaroon muna ng dolyar bago ito mabili. Sa isang iglap, ang bansang tumalikod sa ginto ay nagpatupad ng bagong patakaran. Kung gusto mo ng enerhiya, kailangan mo ng dolyar. Tiniyak ng US ang seguridad ng Saudi Arabia bilang kapalit. Sa madaling sabi, nakuha ng mga Saudi ang pinakamakapangyarihang tagapagbantay sa kasaysayan, habang nakuha ng Amerika ang lakas ng pera. Natuwa ang dalawang panig. Sa loob ng isang taon, sumunod ang lahat ng pangunahing tagagawa ng langis. Walang engrandeng botohan o summit. Gumalaw ang Saudi Arabia at sumunod ang lahat. Ang pinakakakaibang bahagi, totoo, may ilang bahagi ng kasunduang ito na nanatiling lihim ng 40 taon. Ang tahimik na kasunduan sa presyo ng enerhiya, pabahay at grocery sa loob ng 50 taon ay hindi kinumpirma sa publiko hanggang 2016 na may kahulugan din yon. Noong panahong iyon, halos perpekto ang sistema ng walang aberya sa loob ng kalahating siglo. Hanggang ngayon, Kabanata 3, dumating ang dragon. Kahanga-hanga ang ginawa ni Kissinger. Ginamit niya ang pinakamalaking kahinaan ng Amerika, ang perang walang pisikal na basehan, bilang pinakamalakas na sandatang pang-estratehiya. Nang presyuhan ng langis sa dolyar, hindi na ginastos ng mga bansa ang reserbang dolyar, iningatan na nila ito. Kapag iningatan nila ito, madalas nila itong ini-invest sa US Treasury bonds. Ibig sabihin, kapag bumibili ang banyagang gobyerno ng utang ng Amerika, pinopondohan nila ang pamahalaang federal ng US. Nagtayo ang US ng highways, nagpondo ng digmaan, pinalawak ang militar at nanalo sa Cold War habang ang mundo ang tumulong magbayad. Parang may toll booth sa pandaigdigang ekonomiya na kailangang dana ng bawat bansa para mabuksan ang ilaw at nanatili ito ng 50 taon. Nagdesisyon ang China na gumawa ng sariling ruta. Sa ngayon, umaangkat ito ng halos 2 milyong bariles ng langis kada araw mula sa Saudi Arabia. Sapat ito para mapuno ang 127 Olympic-sized swimming pool ng krudo kada 24 na oras. Ngayon, ang China ang pinakamalaking kliyente ng Saudi Arabia. Sa loob ng maraming taon, binabayaran nila ang lahat ng langis na yon gamit ang dolyar. Sa bawat bariles na binibili, may hindi nakikitang bayad na bumabalik sa sistema ng US, lahat dahil sa kasunduang yon noong dekada 70. Ngunit isang mas tahimik at technical na pangyayari ang naglantad sa tunay na plano ng China. Noong 2021, inilunsad mula sa Bank for International Settlements sa Basel, Switzerland ang proyekto. Tinawag itong N-Bridge, ang Multiple Central Bank Digital Currency o CBDC Bridge. Madaling makalimutan ang pangalan na yan, pero hindi ang ideya nito. Ang N-Bridge ay sistemang nagpapahintulot sa mga bansa na direktang maglipat ng pera gamit ang digital currency mula sa kanilang sentral na bangko. Iniiwasan nito ang mga tagapamagitan, paligoy-ligoy at pagsubaybay ng US. Para maintindihan ang halaga nito, dapat mong malaman kung paano gumagana ang mga bagay ngayon. Sa ngayon, kung gusto ng Thailand na magpadala ng pera sa China, kailangan nitong dumaan sa isang kadena ng mga bangko, karamihan ay kanluranin, at sa huli ay kailangang tapusin ang transaksyon gamit ang dolyar sa pamamagitan ng SWIFT. Ang SWIFT ay messaging system ng mga bangko para mag-usap. Nagpoproseso ito ng halos 5 trilyong dolyar araw-araw. At dahil ito ay gumagana sa ilalim ng pangangasiwa ng kanluran, malaki ang impluwensya ng US dito na nangangahulugang maaari itong gawing sandata at nagawa na nga ito. Noong Pebrero 2022, inalis ng G7
rin ang mga bangkong Ruso sa SWIFT at nag-freeze ng 300 bilyong reserbang Ruso sa kanluran matapos salakayin ng Rusya ang Ukraine. Kung isa kang ibang bansa na nakikita ang nangyayari tulad ng China, India o Saudi Arabia, magsisimula kang magtanong ng mga hindi komportableng tanong. Paano kung kami naman ang sumunod? Hindi nagpadala ang China ng mariing liham bilang tugon bagkus gumawa ito ng sariling paraan ng paglabas. Yan ang N-Bridge, isang sistema ng pagbabayad na lubusang umiiwas sa SWIFT na nagsimula noong 2024. Sa huling bahagi ng 2025, nakaproseso ng N-Bridge ng 4,000 transaksyon na nagkakahalaga ng $55 bilyong. Malaki itong pagtaas mula sa una nitong pagsubok. Mas maliit pa rin ito kaysa SWIFT. Hindi ginawa ang N-Bridge para pilitin ang mga user na humingi ng pahintulot sa kanluran sa mga transaksyon. Dinisenyo ito para maiwasan yon, kaya bago ito. Hindi ito kapalit ng toll booth pero tiyak na paraan para makaiwas dito. Ang sandatang nuklear ng Amerika sa pananalapi, ang kakayahan nitong ihiwalay ang alinmang bansa sa pandaigdigang ekonomiya ay hindi na mukhang imposibleng iwasan. Dito na nagiging nakakatakot ang mga bagay. Kabanata 4, ang mabagal na pagdurugo. Noong Hunyo 2024 kumalat, online ang balitang hinayaan ng Saudi Arabia mag-expire ang petrodollar deal. Wala na raw ang kasunduan at dapat na mag-empake ang dolyar. Handa na ang mga Saudi na tumanggap ng bayad sa iba't ibang pera tulad ng euro, rupee at Chinese yuan. Medyo malabong sabihin na nagkaroon talaga ng isang legal na kontratang may bisa. Nag-expire noong 2001 ang bilateral na kasunduang pang-ekonomiya ng US at Saudi Arabia noong 1974 at hindi rin ito naging legal na pundasyon ng anuman. Ang petrodollar system ay hindi isang kasunduan, kundi isang estruktural at nakasanayang ugnayan ng pagdepende. Hindi ito kailangang i-renew. Kasama na talaga ito sa estruktura ng global na kalakalan, pero unti-unti nang nabubuwag ang sistemang yon, paisa-isang transaksyon ng langis na nakadenomina sa yuan. Tinawag ng ekonomistang si Zoltan Polstar ang pagbabagong ito na Bretton Woods 3. Ang argumento niya na unang inilabas noong Marso 2022 ay ang mundo ay lumilipat mula sa tinatawag niyang inside money, mga papel na pag-aangkin sa mga gobyerno tulad ng US Treasury bonds, patungo sa outside money, mga pisikal na bagay tulad ng ginto at mga kalakal. Sa buod, ang kalakal ay collateral at ito ay pera rin. Nang i-freeze ng gapito ang reserba ng Rusya, hindi lang Rusya ang naparusahan. Ipinakita nito sa lahat ng non-Western na sentral na bangko na pwedeng kumpiskahin ang mga asset na nasa dolyar at binago nito ang kanilang pag-iisip magpakailanman. Ang de-dollarization ay mas mukhang unti-unting pagdurugo kaysa biglaang pagbagsak. Ang dolyar sa Global Foreign Exchange Reserves ay bumaba mula 85% noong 11 na daan at 70 papuntang 58% ngayon. Oo, inabot ng 50 taon bago nakuha ang numerong hindi dapat maliitin, pero ito na ang pinakamababa sa 2 dekada. Dito napapasok ang epekto nito sa buhay mo. Sa ngayon, mahigit $1 trilyong kada taon ang binabayaran ng US government bilang interes sa utang. Mas malaki pa yan kaysa pinagsamang taunang budget ng depensa at edukasyon. Hindi lumalala ang bilang dahil tuloy ang bili ng US Treasury bonds ng mga dayuhang gobyerno, kaya mataas ang presyo ng bonds, mababa ang yields at interest rates. Halos eksaktong sinusundan ng mortgage rates ang treasury yields. Nang tumaas ang rates mula 2.65% hanggang 7.79% mula 2021 hanggang 2023 ang buwanang bayad sa isang $400,000 na utang ay tumaas ng halos $1,300 na naglalagay sa alanganin ng mga bayad sa kotse at bakasyon ng pamilya. Ngayon, isipin mong hindi dahil tinaas ng Fed ang rates, kundi dahil mas kaunti na lang ang bansang bumibili ng dolyar para sa langis. Kapag kaunti ang kailangan na dolyar, kaunti rin ang bumibili ng treasuries. Bumababa ang presyo ng bonds, tumataas ang yields at mortgage rates. Pwedeng biglaang ibaba ng Fed ang federal funds rate, pero di nito mapipilit ang mga central bank na patuloy na sumalo sa utang ng Amerika. Kapag tumigil sila, ikaw ang magbabayad. Kabanata 5, ang huling domino, lahat ng pandaigdigang reserbang pera sa kasaysayan ay nawalan ng ganitong katayuan, walang eksepsyon. Ang Romanong Denarios, Dutch Guilder at British Pound Sterling ay naging operating system ng global na kalakalan sa kani-kanilang panahon. Bumagsak lahat ng unti-unting, hindi na totoo ang pinagbabatayang lohikang pang-ekonomiya kung bakit gusto ng lahat ang perang yon. Pareho lang ang problema ng reserbang pera at masamang software. Alam ng lahat na may mas magandang opsyon, pero mahirap magpalit kaya patuloy mo pa rin ginagamit ang lumang bersyon hanggang sa hindi mo na kaya. Hindi biglaang nawala sa Britanya ang pagiging reserbang pera. Hindi ito naganap sa isang malaking sakuna. Dumaan ito sa dekada ng inflasyon, bailout at pagbagsak ng pamumuhay kumpara sa ibang mauunlad na bansa.
Unti-unting naging digaanong mahalaga ang pound. Ang mga mamamayang Briton ay dandang nagbayad ng kapalit sa mga paraang hindi agad napansin o lumabas sa mga pangunahing balita. Iyan ang template para sa dolyar ngayon. Ang Estados Unidos ay hindi Britanya noong 1945 at 45 mas malalim ang pagkakaugat ng dolyar sa pandaigdigang pananalapi kaysa sa sterling noon, pero pareho pa rin ang pattern. Bumuo ng pandaigdigang demand para sa iyong pera at pagkatapos ay panoorin nitong unti-unting mawala. Ginawa ito ng Britanya sa pamamagitan ng imperyo. Ginawa ito ng Amerika sa pamamagitan ng langis. Ngayon, nilalampasan na ang sistemang iyon. Ang BRICS ay kumakatawan na ngayon sa halos 36% ng pandaigdigang GDP at 44% ng pandaigdigang produksyon ng langis. Kabilang sa blocking ito, ang karamihan sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo. Ang Enbridge Works, SIPS, ang alternatibo ng China sa SWIFT, ay konektado sa 109 na bansa. Bumibili ang India ng langis ng Russia gamit ang yuan at rupees. Hindi na ginagamit ng Brazil at China ang dolyar sa kalakalan nila. Gumagawa ng transaksyon ang Saudi Arabia sa Enbridge pero tumatangi pa ring sumali sa BRICS. Ganito ang estratehikong kalabuan na ginagawa ng bansa para panatilihing bukas ang mga opsyon nito. Hindi kasama ang dolyar sa mga sistemang ito. Walang isa sa kanila ang namag-isa pumalit sa SWIFT at hindi rin basta namayani ang dolyar. Nanalo ang dolyar dahil simple ang mga patakaran sa loob ng mga dekada. Umiikot ang mundo sa langis na ang presyo ay nasa dolyar, kaya kung kailangan mo ng enerhiya, kailangan mo ng dolyar. Doon nagsisimulang mabasag ang sistema. Tumatakbo ang 39 na trilyong dolyar na utang ng Amerika dahil patuloy na nangangailangan ng dolyar ang iba pang bahagi ng mundo. Hindi ang paggawa ng perpektong alternatibo ng China ang totoong tanong. Mahalaga kung ano ang mangyayari kapag nagpasya ang mundo na sapat nang naitayo nito at simulang ilipat ang mga trilyong iyon sa ibang lugar. Kapag nagsimula ang pagbabagong yon, hindi lang ito sa merkado ng pera, kundi kakalat din sa interest rate, presyo ng asset at sa totoong buhay. Sa puntong yon, hindi dahan-dahan ang pag-a-adjust ng sistema. Bigla itong pumapasok sa bagong realidad. Tatalakayin natin ito sa paano kung bumagsak ang ekonomiya ng US. O panuorin mo ang video.